Di ba serious? Serious, di ba? No. Nagbibigay ng ibang fake narrative ang China. Kasalanan natin, tayo pa yung trespassing. Tayo yung trespassing. Sa sarili natin, sarili nating economic zone, trespassing tayo. Dapat nagpapaalam tayo. Kasi kung hindi nyo kayang tayuan, yung we will not lose an inch of territory, and that is already happening. We cannot even fly a straight route papunta doon sa Villa Sierra Madre from Palawan o kaya from Zambales to Scarborough Shoal. We cannot even go there kasi hinaharangan tayo. Di ba we have lost already an inch, more than an inch of territory, hectares of economic zone natin, exclusive economic zone natin. And we have been denied the freedom to go there and to fish or to explore or to extract resources. Oh, we will not lose an inch of territory. Yung mga sinasabing pronouncement na the external threat has become more pronounced and worrisome. May kabisado ko na. Ang ano yan, tawag dito, hindi ko kabisado yung Tagalog nun, ano. Ano yung threat sa Tagalog? Ang banta, no? Ang panlabas na banta ay nagiging mas matindi, no? More pronounced at mas nakakabahala. Kaya maghanda kayo na. Yun na. Biglang nagka-ganyan yung walang salita from the president. Wala pa piniprepare na speech. Tayo na ganyan. Pagbakasin yung speechwriter. Walang magano. Somebody make. Yes. Somebody prepare a speech for the president. Yes. To say something. Yes. Kahit ano. Saan na kaya yun? Tulog-tulog kaya? China has used excessive force in the Q-17 incident, and we strongly condemn Chinese action. And you will answer to us. Kung ganun banat sana, basahin mo na lang. Ayan na. Basahin mo na lang. Kahit magkamali-mali ka, at least may sinabi ka. Presidente ng Pilipinas. You say something. Somebody advise the president to say something. Because that is part of your pay. That is part of your job description. Ikaw nga yung author ng foreign policy eh. Kung pumili ka ng Amerikano na yan, pinarada nyo lahat dyan. Tapos dun, ayan, paano na? Kaya nga nakakainis eh. Busy kayo, busy. Yung pagbinda, National Security Council, no, kahit ano ang pag-usapan nyo dyan. Pag-usapan nyo and then come out with a statement coming from the National Security Council. Somebody advised the President again, i-convene natin itong NST because matindi yung issue. To the point may natanggalan ng daliri, to the point na ang daming sumagot ng mga foreigner, mga embassies and then mga leaders na condemning China and kumakampi sa atin, and yet the National Security Council is not yet meeting and coming out with a statement. The President himself has not come out with a statement. Ano ba tayo? Isusubo nyo kami sa gera, pinaghahanda nyo po sa gera, tapos ngayon may nangyayaring ganyan, hindi mo kayang tayuan. Lalo na kung magkaroon ng gera. Ano, balak ba talaga kayong lumaban dito? O aalis kayo ng Pilipinas? Nakakainit kayo ng ulo, BBM, talaga. So, kung totoo lang, ang nakakainit kayo ng ulo. Say something. Advisor ng Presidente, tell him to say something. Gumawa na kayo ng speech, papasa nyo. Yan, Mr. President, you really have to say something.
Otherwise, sasabihin, nasaan yung Pangulo? 4 na araw na. Dapat yan, statement ka kagad. Hindi lalakpas ang kalahating araw. May statement ka na kagad. Kahit ano nangyayari sa buong bansa, may statement ka na agad. May earthquake dito, merong sakuna dito, merong bombing doon. May statement agad ang presidente. Ngayon, nagkaroon ng ramming, nagkaroon ng nakaputol yung kamay, tinaga yung ating naval asset, kinuha yung mga baril. Kita-kita sa video, by this time, I'm sure, nakita mo na yung mga video, then you should say something. Ano ka, hindi ka pa Pilipino? Mr. President, hindi ka pa Pilipino? Saan bansa ka? Ano ka, taga Great Britain ka ba? Di ba? Marcos ang apelido mo, di ba? Pilipino naman yung Marcos. Sorry, pero, putrakis. Otherwise, kung di mo kayang gampanan yung pagiging presidente ng Pilipinas, bumaba ka. Ibigay mo sa iba. Nakakainis yung ganyan, isusubo ninyo sa alanganin, yung tropa natin. You're the commander-in-chief, you're the president of the republic. Tapos nung tahimik ka, inatubak ninyo kung ano-ano. Kung kailan kayo kailangan, nasaan kayo? Hindi tama yung ginagawa ninyo eh. Dapat usapan ninyo sa NSC, ano ba talaga yung rules of engagement natin para hindi na maulit to. Kasi ang tinatransmit ninyo, pagbawalan nyo na yung mga salita-salita iba-iba. Nagsasalita yung Senate ko, nagsasalita yung Congressman, nagsasalita yung mga lintik na yan. I-coordinate ninyo ang pwedeng sabihin. Hindi yung magsasalita kayo, sorry China. O yung iba magsasabi, kinokondem ang China. Yung iba sinasabi, we will not fire the first shot. Coordinating yung sasabihin. Because hindi lang ang ibang parte ng mundo nakakarinig, hindi lang China nakakarinig. Natidinig din kayo ng mga sundalo ninyo. Yung mga sundalo ninyo na inaasahan ninyo na lalaban para sa inyo kung sakaling isinubo nyo kami sa gera. Natidinig kayo ng taong bayan na siyang nagpapasweldo sa inyo, mga hayop. Layo pa kayo. Magsalita kayo. Hindi yung ganyan. Tapos yung mga magko-comment na pro, gusto mo ng gera, gago. Kaya nga gusto ko mag-meeting yung National Security Council para pag-usapan yung paano natin lulusutan itong gusot na itong pinasok natin, no? Paano nyo masasabi sa presidente na maraming utak, okay, magsipsipan, maraming utak na nandyan, meron pang mga dating presidente, 3 buhay, no? Tapos